Praise the Lord. Salamat po Sister Nelly of Toronto, Canada. So mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin mga kapatid. Ngiti-ngiti naman. Ngiti-ngiti naman dahil tayo po ay pinagpala ng Panginoon sa umagang ito. Buhay ka kapatid, may kalakasan ka, may kalusugan ka, kaya tayo po ay pinagpala. Amen po ba? So sa umagang ito ay matututunan po muli natin kung paano pa po tayo lalago sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil ang pagiging Kristiyano po ay hindi lamang po pagkilala lang sa Diyos, sa Kanyang pangalan at pagdalo sa mga gawain. It's good na tayo po ay dumalo sa mga gawain, pero hindi lang po hanggang doon lamang. Meron pong ini-expect ang Panginoon na kailangan pong mangyari sa ating mga buhay. Kaya bago po tayo magpatuloy mga kaibigan, tayo pong muli ay manalangin ng isang maikling panalangin. Samahan niyo po ako. Hallelujah! Salamat po o Diyos at muli po idinudulog namin ang aming kabuuan, puso, isip at lahat po Panginoon. Sakupin mo kami, turuan mo kami, iwasto mo po ang aming mga buhay, ang aming mga pananaw, ang aming mga paniniwala Panginoon. Para sa ganun, ang mga gawain mo lang, yung ano lamang po ang tama at makatwiran sa iyong harapan, ang siyang magagawa lang po ng bawat isa sa amin. Kaya papakinggan po namin ang iyong mga salita bilang mga gabay at ilaw sa aming daraanan. Para sa ganon, ang aming mga buhay ay maging kalugod-lugod at magamit mo Panginoon para po maging blessing at pagpapala din po sa iba. Lord, ako lamang po ay iyong instrumento. Wala po akong kakayahan para makapagligtas. Hindi po makakapagligtas ang simbahan namin, Panginoon. Pero ikaw na Diyos na aming itinataas ay kayang-kaya mong gumawa ng milagro sa buhay ng bawat isa, kahit ngayon pa man, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, praise the Lord. At ngayon po, pag-aaralan po natin ang isang bagay. Alam niyo po kung nagtanim po tayo, for example, magtatanim tayo ng sitaw, for example, di ba? Ang itatanim natin is yung buto, di ba? Tatanim natin yung buto at di ba, babantayan mo yan, excited ka na may tumubo or excited ka na lumago yung itinanim mo, excited ka na lumaki at mamunga, di ba? Wala naman sigurong nagtanim na walang pakialam. Walang pakialam kung tutubo ba, lalago ba, or magbubunga ba. Diba? Lahat ng nagtatanim may expectation. Kaya yung mga farmers natin, yung mga farmers natin, magpasalamat tayo sa kanila dahil sa sipag at tiyaga nila, merong supply ang bansa natin para kainin natin. So, habang nagtatanim sila, may expectation sila na tutubo yung kanilang mga pananim at mamumunga. Okay? At magiging product nila yon na ibebenta nila para meron din silang kakainin at meron tayong kakainin. So, ganun po. At ganun din po sa salita ng Panginoon. Habang tayo po ay nakikinig sa salita ng Panginoon, tayo po ay natatamnan ng binhi po ng pananampalataya. Yung bawat kataga, yung bawat salita po ng Diyos na napapakinggan natin every Tuesday sa ating mga buhay ay isa po itong binhi, isa po itong buto na naitatanim sa ating mga puso. At ine-expect po ng ating Panginoon na yung buto ng pananampalataya na naitanim sa puso ng bawat isa ay lalago at ibubunga ang dapat ibunga or ibubunga ang katwiran, ibubunga ang magandang asal, ibubunga ang mga bagay na nakakalugod sa ating Panginoon. Kaya habang tayo po ay nakikinig sa salita ng Panginoon, dapat tayo po ay lumalago. Amen? Tayo po ay lumalago, kagaya din ng pagkain. Diba? Tayo pong lahat ay ipinanganak na bilang mga baby. Pero hindi tayo nanatiling baby, lumaki tayo, naging bata tayo habang kumakain tayo ng pagkain. Ayan, lumalago hanggang inabot natin itong mga taon natin na ito. At salamat sa Panginoon dahil ang buhay po natin ay isang malaking biyaya na nasa atin pa po hanggang ngayon. Dahil marami na po ang namatay, okay? Marami na po ang hindi na po bumangon ngayong umaga. Maraming mga krimen sa mga paligid natin na kahit na wala pang balak yung tao na mamatay, pinapadali ng iba, di ba? So recently, meron na namang barilan doon sa eskwelahan, doon sa Tacloban. Merong mga estudyante na bumaril at marami po ulit ang namatay na mga bata. So ganun po ang mga nangyayari. Wala po sa control natin.
Kaya kailangan po nating lumago para sa ganun ay maggamit tayo ng Panginoon para maibahagi po ang kanyang salita. So paano po ba tayo lalago? Paano po ba? Pinaka-basic po para tayo ay lalago. Kagaya ng buhay natin, kagaya ng physical po natin. Pinaka-basic para tayo po ay lulusog, lalago, tatangkad, magiging malakas, pagkain, di ba? Pagkain, lalo na dyan sa Pilipinas, tayong mga Pilipino, rice is life, di ba? Parang hindi pwedeng kumain na walang kanin. So kahit na busog, madaming tinapay, pero iba pa rin yung dulot ng satisfaction ng kanin, di ba? Kaya maghahanap pa rin tayo ng kanin. Kasi kailangan natin yon, okay? At ganun din po sa ating pananampalataya. Kung yung physical ay kailangan ng kanin at pagkain para lumago, ganun din po ang ating spiritual. At ano po ang pagkain ng ating spiritual na buhay? Wala pong iba kundi ang kanyang salita. Kaya kung titignan po natin sa Revelation chapter 1 verse 3, ang ipinahayag po ng ating Panginoon mula po sa kanyang salita, sabi niya po dito, ano ang sabi niya? Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito, sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit ng mangyari. Kaya tayo na bumabasa, kaya yan, tinatry din namin na, kasi iba po sa inyo ay, yung iba, pwedeng mabigyan sila ng Bible, pero yung may mga BJMPs na hindi po pwedeng mabigyan ng Bible. So alam po namin ang sitwasyon ng bawat isa sa inyo dyan. Pero kaya sinusubukan namin, we are trying our best na at least mabasa nating lahat para po wag nyo ding sabihin na, ay parang nag-iimbento yata yung mga nagtuturo, may ganun bang salita ng Panginoon? Kaya we are trying our best na i-flash po sa inyong mga computer screen ang salita ng Diyos para mabasa po nating lahat. At sabi niya, mapalad ang bumabasa at nakikinig, mga nagbabasa at nakikinig sa sulat. Ano po ang sulat? Ang Bible po ang sulat ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Ito po ang mapa kung paano po tayo maglilingkod sa Panginoon. Pero sabi niya dito, hindi lamang hanggang sa pagbabasa, hindi lamang hanggang sa pakikinig, kundi ang tumutupad. So importante, tatlong bagay po ang makikita natin dito. Nagbabasa, nakikinig, at tumutupad. Yung tupag-tupad po sa salita ng Panginoon, napaka-importante pong aspeto ng pananampalataya yan. Kasi sabi ng Panginoon, hindi yung nagtatawag o tumatawag sa Diyos ng Panginoon, Panginoon, ang siyang maililigtas, kundi yung gumagawa sa kanyang kalooban, yung sumusunod sa kanyang mga alituntunin. Yun po ang mga tao na maililigtas. Kaya mga kapatid, para tayo po ay lumago, can we go back to the gallery please? Para tayo po ay lumago sa ating pananampalataya sa ating Panginoon, kailangan po na magbasa, makinig, at tuparin ang bawat napapakinggan nating salita ng Diyos. Bakit importante na tuparin natin at ilagak natin, itago natin, yakapin natin yung salita ng Panginoon? Kasi sabi din ng salita ng Panginoon na kapag itinatago natin, minamahal natin, binibigyan natin ng halaga ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos na yan ay pipigil sa atin, siyang pipigil sa atin para hindi po tayo magkasala sa Panginoon. Kaya tignan ninyo, ngayon na nakikinig na tayo ng salita ng Diyos, na itatanim, na itatago sa ating mga puso. At kapag tayo po ay natutokso para gumawa ng kasalanan, di ba yung salita ng Diyos, nare-remind tayo na kapag kunwari may gagawin kang mali, merong parang may inner voice, may nagsasalita sa kaloob-looban natin na nagsasabi na, "Oops, mali yan, hindi yan tama, binago na kita, inalis ko na yan sa'yo, huwag mo nang balikan." O diba? Kaya imbis na gagawin natin, aatras na din tayo. Kasi naipaalala sa atin yung salita na itinago ng Diyos, itinago natin sa ating mga puso. Kaya importante po mga kapatid ang pagbabasa, pakikinig at pagtupad sa mga salita ng Diyos. Kaya pagpalain po kayo mga kapatid, nakikita ko po na talagang nakakonsentrate kayo. Ang sarap magturo na ang mga tao ay nakikinig. At kung ako nalulugod, tao lang po ako. Ako nalulugod na nakikita ko kayong interesado sa salita ng Diyos.
how much more ang Panginoon na tagapagligtas natin. Siya ang natutuwa. Nakikita niya ang bawat isa. At mamaya kapag mananalangin kayo, sasabihin niyo, Lord, sana ikaw ang kumilos sa aking buhay. Tutugunin ng Panginoon. Bakit? Binigyan niyo siya ng puwang sa inyong mga puso ngayon. Amen? So, hallelujah. So, ano pa ang gagawin natin para sa ganon ay tayo po ay lumago? Pangalawa po na gagawin natin, mga kaibigan, ay nasa Philippians chapter 4 verse 6. Philippians chapter 4 verse 6, ano po ang gagawin natin para tayo po ay lalong lumago at lalo po tayong lumakas sa ating pananampalataya sa Diyos? Sabi niya dito, huwag kayong mag-alala sa anumang mga bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan sa pamamagitan ng pananalangin at pasasalamat. Kaya ang pangalawa po na gagawin natin para tayo po ay lumago ay manalangin at magpasalamat sa Diyos. Sabi niya dito, huwag kayong mag-alala. Dito po sa buhay natin, dito sa mundo, marami po tayong alalahanin. Siyempre, mas lalo na po kayo dahil malayo po kayo sa inyong mga sa inyong mga pamilya, no? Hindi po kayo madaling lumabas para pwedeng bumisita. Pwede kayong bisitahin pero hindi po kayo pwedeng lumabas. Okay? Kaya meron kayong mga alalahanin, paano na kaya ang mga anak ko, paano na ang pagkain nila, nandito ako sa loob. Meron tayong mga alalahanin. Pero ito po ang kagandahan ng pananampalataya natin sa Panginoon. Dahil yung hindi mo po kayang gawin, kayang-kayang gawin ni Lord sa pamamagitan lamang ng iyong pananalangin. Paano po ba manalangin? Makipag-usap po sa Diyos. Okay? Makipag-usap po tayo, ibig sabihin, idulog natin yung ating mga alalahanin. Idulog natin kung ano yung kinatatakutan natin. Idulog po natin kung ano yung mga pinangangambahan po natin na pwedeng mangyari sa ating mga buhay. Kasi sabi niya, yung mga tumatawag sa Kanya ay sinasagot niya. Hindi po siya, hindi po kagaya dito sa mundo na nawawalan ng signal. Minsan may signal, ang mahirap hanapin ng signal Pero sa Panginoon po, kapag tayo po ay dumulog sa Kanya, ay napakalakas po ng signal ng ating Panginoon. Papakinggan niya po ang bawat panalangin ng isang mananampalataya. Pero, of course, kailangang manampalataya tayo. Kailangang maniwala tayo at kailangang mapagpakumbaba tayo. Kaya nga sabi niya dyan, panalangin at pasasalamat. Kasi, kahit na ano pa man ang nangyayari sa ating buhay, magpasalamat pa rin tayo. At kung merong pagpapasalamat sa ating mga puso, ito po ay sinyales ng pagpapakumbaba. Okay? Pagpapakumbaba at pagsuko sa kanyang sa mga ginagawa ng ating Panginoon. Hindi man po natin maintindihan. Minsan maraming bagay ang hindi nating maintindihan. Kung ikaw lang po ay inakusahan at hindi mo po ginawa ang isang bagay, of course merong sama ng loob, merong napakalaking question mark, o kaya ikaw ang bagay dahil ikaw ay ginawan ng isang maling bagay at yung naging reaction mo ay naging dahilan kung bakit ikaw ay napasok sa loob ng bilangguan. Minsan napakalaking question mark. Bakit po, Lord? Ipinagtanggol ko lang ang sarili ko. Bakit po, Lord? Ako ay inagrabyado po. Lord, pinagbintangan lang ako. Bakit ako ang nandito? Marami pong mga bagay na hindi po natin naiintindihan. Pero sabi ng Panginoon, manalangin at magpasalamat. Kaya kahit ano pa man ang nangyari sa ating buhay, mga kapatid, ipagpasalamat pa rin natin. Kaya meron po isa sa inyo nag-testify, matagal na po. Isang kasamahan po ninyo. Ewan ko lang po kung saang BGMP siya. Sabi niya, nagpapasalamat ako kay Lord, sabi niya ganyan. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi ako po ay nabilanggo. Bakit? Parang ang hirap magpasalamat kung ikaw ay nabilanggo, di ba? Pero siya, sabi niya, nagpapasalamat po ako at ako ay nabilanggo. Kasi dahil nabilanggo ako, naitigil ko yung mga ginagawa kong masama sa labas. Kaya yung pagkakabilanggo niya ay naging paraan ng Panginoon para maitigil niya yung mga ginagawa niya sa labas. Bakit? Ano ba ang danger? Kapag mananatili tayong gumagawa ng masama sa labas, it's either na ang kapwa-tao natin na gumagawa din ng masama, ang kikitil sa buhay natin. Kaya ngayon ang nangyayari kung kaparte tayo ng sindikato at nahuli ka, o kaya kumanta ka, ikinanta mo ang mga kasamahan mo, ay babarelin ka na lang na parang isang manok, or parang isang aso.
Or pwede tayong mapahamak, mamatay na makasalanan pa rin. Wala tayong pagkakataon. Kaya sabi niya, nagpapasalamat ako at ako ay nabilanggo. Dahil sa loob ng bilangguan, nakilala ko si Kristo. Kaya lahat po ng nangyayari sa buhay natin, masama man po or mabuti, may plano po ang ating Panginoon. Kaya manalangin po natin, ipanalangin po natin ang mga bagay po na inaalala natin. Dahil tutugunan po ng Diyos. Mas magaling si Lord na tumugon sa pangangailangan mo, kapatid. Hindi natin kailangan tayo mismo yung gagawa. Idulog natin sa Panginoon at marami pong angheles ang Panginoon. Maraming angels of God na magdadala ng katugunan sa panalangin natin. At ang angel po, hindi palaging may pakpak, di ba? Alam natin sa angel is palaging may pakpak para siya ang tumugon at lumipad para abutin ang pangangailangan ng ating mga pamilya. Pero alam nyo, ang mga angel din po ay pwedeng mga tao na gagamitin po ng Panginoon para maging instrumento para tugunan ang pangangailangan or alalahanin ng bawat isa sa atin. Okay? Kaya wag po tayong matakot na dumulog sa Diyos. Manalangin po tayo at magpasalamat sa Kanya. Ano pa po ang gagawin natin para lalo po tayong lalago sa ating pananampalataya? In Proverbs chapter 27 verse 17. Tignan po natin ang Proverbs 27 verse 17. Ano ang sabi niya dyan? Kung paanong pinatatalas ng bakal ang kapwa-bakal, ang tao na may matututo sa kanyang kapwa-tao. Ano ang mapapag-aralan natin dito? Kung ang bakal ay pinapatalas niya yung kapwa niya bakal. Okay? Iron sharpens iron. At ganun naman din po ang tao. Tayo din po ay matututo sa bawat isa or sa ating kapwa-tao. So, ang gagawin po natin, makipag-fellowship. Okay? Makisama. Maki-attend sa mga ganitong mga bagay na kung makipagtipon-tipon. Kasi sa pakikipag-fellowship, kagaya ng ginagawa natin, ay napapalakas natin ang bawat isa sa atin. Natututo tayo sa situation or sa experience ng bawat isa. Lalong-lalo na kung sa loob ng selda ninyo, for example, pagkatapos ng Bible study natin at wala kayong ginagawa, biglang may nagkukwento, sasabihin niya, alam mo, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil alam niyo, ganito ang nangyari sa akin, pero ganito ang ginawa ni Lord. Ay, napakinggan ng isa na nawawalan ng pag-asa. Ay, mas grabe pa pala yung problema ng kapatid na yun. Okay? Let's go back to gallery. Mas grabe pa pala yung situation ng kapatid na yun. Pero napagtagumpayan niya. Kaya, napalakas din siya. Kaya sabi niya, kung yung isa, napalakas siya at napagtagumpayan niya, di pati ako mapapagtagumpayan ko din. Di ba? Kaya habang nakikipagkapwa-tao tayo, nakikipag-fellowship tayo, nag-a-attend tayo sa Bible study, nalalaman natin ang katotohanan at natututo tayo sa bawat isa sa atin. Amen? So, importante po because no man is an island. Hindi po tayo pwedeng mag-isa lang. We cannot survive alone. Kahit sabihin mo na, ay, malakas ako, pastora. Hindi ako basta-bastang natutumba kasi, malakas ako. Believe ako sa sarili ko. Anong tawag nito? Strong-willed ako. Matakas ang aking pag-iisip, positive thinker ako. Minsan ganun tayo, believe tayo sa ating mga sarili. Pero hindi po sapat ang kalakasan natin, mga kapatid. Actually, wala nga Mayroong hangganan ang lahat, mga kaibigan. Pero kung tayo po ay makikipag-fellowship, lalong-lalo na kung ang makikipag-fellowship po natin ay sa Panginoon, di ba ang ganda kayang umawit sa Panginoon, kaya mamaya aawitan natin ang Lord. O kaya kahit nasa loob na kayo ng selda ninyo, wala kayong ginagawa, sige, awitan nyo pa rin ang Panginoon kahit hindi lamang during the Bible study, na during the presentation, tsaka lang natin inaawitan si Lord. Sige, kung wala kayo, kahit may ginagawa kayo, kahit na nagmamap kayo ng floor, o kaya nagpupunas kayo, Lord, pinupuri kita, Panginoon. Ano pa yung gustong-gusto, yung favorite song ninyo dyan? Kay buti-buti mo, Panginoon. Di ba? Sa lahat ng oras, sa bawat araw. Di ba? Habang nagpupunas ka, hindi mo namamalayan, natapos mo na pati yung hindi dapat sa'yo or hindi nakatoka sa'yo dahil sa tuwa mo, dahil sa
kapayapaan na dinudulot ng presensya ng Panginoon, hindi mo namalayan buong selda na punasan mo. Dapat kanya-kanyang toka yun di ba? Pero dahil sa kagalakan na idinudulot ng presensya ng Panginoon, hindi mo namamalayan na tapos mo ang lahat ng trabaho. Amen? Ayan po ang idinudulot ng ating Panginoon kapag tayo po ay nakikipag-fellowship. Kaya kapatid, ang mga kasamahan po natin, hindi po maiiwasan na may mga tampuhan, hindi po maiiwasan na mayroong mga gitgitan or galit or hindi pagkakaunawaan. Pero ngayon na po, sabi ng Panginoon, kung mayroon pong hindi pagkakaunawaan, mag-usap, pag-usapang mabuti sa mabuting paraan, hindi po sa bulyawan, hindi po sa sagutan, o kaya bakbakan, o kaya suntukan, o kaya sabunutan, kundi mag-usap tayo. Kausapin nyo, halika kapatid, alam mo yung ginawa mo kanina, medyo na-offend ako kanina, pero okay lang yun, alam kong pagod ka kaya pinapatawad na kita. Di ba? Ang sarap kayang maging ganon. Kasi wala pong pwedeng tumulong sa inyo, kundi kayo-kayo lang din po mga kapatid. Kaya dapat po na magmahalan tayo. At habang pinapatatag mo ang isang tao, ikaw din po ay tumatatag. Dahil yan ang sabi ng salita ng Panginoon. He who refreshes others, he himself will be refreshed. Kung ini-encourage mo ang isang tao, pati ikaw ay nai-encourage, hindi mo namamalayan. Di ba? At ang panghuli po na makikita natin na gagawin natin para tayo po ay lumago. Marami pa po tayong pwedeng gawin. Pero dahil limitado po ang oras natin, ay ito lamang po ang aking maibabahagi. Ano ang gagawin natin? Ministry. Tumulong tayo, helping one another. Okay? Makipag-ministry tayo. May ministry kayo dyan sa loob merong ipinapagawa si Lord sa inyo dyan. Kayo po ay mga alagad ng Panginoon sa loob po ng bilangguan na yan. Sa loob po ng bahay pagbabago. Dahil ang ministry nyo po dyan ay walang lalabas na hindi nagbago. Di ba? Kaya napapakinggan po natin ang salita ng Panginoon. Hindi po natin kailangang maging pastor para po magbahagi ng encouragement or magbahagi ng pagpapatutuo ng kabutihan ng Panginoon. Tayo lang po ay ipakita po natin ang buhay po natin, tumulong po tayo. Kasi sabi niya doon sa James chapter 2 verse 15 to 17, tingnan po natin ang nakasulat. Sabi niya, halimbawa, ang isang tao ay walang maisuot at walang makain ang isang kapatid. Mayroon siyang pangangailangan. At sasabihin mo, pagpalain ka ng Diyos at hindi ka sana ginawin at magutom. Yun lang ang sinabi natin. Pero hindi mo naman siya binigyan ng kailangan niya, may nagawa ba itong mabuti? Walang nagawang mabuti. Ganito rin naman ang pananampalataya. Kung hindi ito kinakikitaan ng mabuting gawa, wala itong kabuluhan. Yes po, kailangan po ng action ang ating pananampalataya. Kagaya niyan, ang example ng Biblia, sabi niya, kunwari mayroong isa sa inyo dyan sa loob ng selda, sabi niya, alam mo, giniginaw ako, gutom ako, wala pa yung mga dadalaw sa akin, hindi pa ako kumain kasi naubusan ako ng pagkain. Ikaw mayroon kang extra dahil may dumalaw sa'yo at binigyan ka ng burger, o kaya may extra na pagkain ka, ay may nagugutom. Sabi mo lang sa kanya dahil nilalaan mo yun para sa'yo, ang sinabi mo lang, God bless you, sana hindi ka na magutom. Yun lang ang sinabi mo, wala tayong ginawa. Hindi natin hinati yung pagkain natin para ma-sharean natin siya, para maibsan yung kanyang gutom. Ay, wala. Yung encouragement natin ay walang bisa. Kasi alam ng Panginoon na mayroon kang pagkain pero ayaw mong i-share. Walang nagawang mabuti, sabi ng salita ng Diyos na ating binasa. Ganyan din po ang pananampalataya. Tayo po, nakikinig po tayo, nagbabasa po tayo, pero gusto po ng Panginoon, i-action po natin. Amen? Kaya yan, magtulungan po tayo kung may pangangailangan ng isang tao. Paano ba tayo tutulong? Mag-encourage tayo, okay? Encourage natin, lalo na yung mga nadidepress, lalo na uso ang nadidepress, natatakot, nagkakaroon ng anxiety attack, yung mga ganon. I-encourage natin sila, palakasin natin sila. Isa pang magagawa natin kapatid, ipanalangin mo. Ipanalangin mo. Alam niyo, napaka-powerful ng panalangin.
Kahit very short, kahit sabihin natin na, ay, Pastora, hindi ako magaling manalangin, bata-bata pa ako sa pananampalataya. Hindi. God will honor the innocence, yung pagka-innocent natin, pero willing tayo na magamit. Yung kahit konti lang, kahit hindi magkadugtong-dugtong yung panalangin mo dahil hindi mo pa nga alam, di ba? Yung Panginoon, alam mo po pangangailangan niya, Panginoon, pero Lord, dumudulog kami. Sabi po ng pinag-aralan namin na kapag kami po ay magpapakumbaba, tutugunin mo ang pangangailangan namin. Kaya Lord, meron po siyang pangangailangan. Lord, umiiyak po siya. Nawawalan po siya ng pag-asa, Panginoon. Lord, palakasin mo po siya. Yakapin mo po siya. O, di ba? Kahit yun lang ang gawin natin, ay napakalaki po ng bagay na yan. Hindi ka makakalimutan ng kapatid na yan. Amen? Kaya yan po, mag-minister po tayo, ibahagi po natin yung comfort po na tinatanggap natin mula sa ating Panginoon, yung kalakasan na tinatanggap natin, yung biyaya na tinatanggap natin mula sa salita ng Diyos, ay ibahagi po natin sa ating kapwa. Lalong-lalo na, for example, ikaw ay pinagaling ng Panginoon mula sa iyong sama ng loob, di ba? Alam nyo, ang sakit, hindi lamang po sakit sa katawan, sakit sa ulo, sakit sa puso, sakit sa nararamdaman natin na nakakaparalyze, ano? Meron din pong sakit sa damdamin. At mas matindi po yun. Unforgivable po ang sama ng loob na hindi po natin mabitawan at hindi po natin mapatawad. Kaya, dahil napakinggan mo na ang hindi pagpapatawad ay hindi rin pinapatawad ng Panginoon. Hindi tayo makakarating sa kaharian ng Diyos sa langit kung hindi tayo magpapatawad. Dahil ikaw meron kang kinikimkim na sama ng loob, napakinggan mo yun. Tapos nagpatawad ka. Tapos merong isa sa inyo dyan sa loob din na masama ang loob, gusto niyang maghiganti. Yun na. Doon ka papasok, kapatid. Sabihin mo, halika, mag-usap tayo. Ganito yan. Alam mo, ganyan din ang nangyari sa akin Nung punong-puno ako ng puot, nung punong-puno ako ng sama ng loob, gusto ko ding maghiganti. Pero alam mo, wala akong napala. Walang pinatunguhan yung mga plano ko. Kaya ganyan din ang gusto kong ituro din at i-share sa iyo, kapatid. Ayaw kong mapariwara ang buhay mo. Kaya ganito ang gawin natin. Ipanalangin natin yung tao na nakasama ng loob mo. Okay? So, ganyan po mga kaibigan. Magpagamit po tayo. Tugunan po natin ang ating mga napapakinggan. Itigil po natin ang mga masasama nating ginagawa. Alam ko po sa dami ng araw or sa tagal po nating nag-a-attend sa Bible study, maraming kasalanan tayong napakinggan. Mga kasalanan na maaaring nasa atin na minsan bingi-bingihan tayo kasi syempre masakit kapag nasasabi ang kasalanan natin, masakit talaga yan. Pero pasalamat tayo dahil sinasabi na ng Panginoon lahat ng kasalanan, ipinapakinig na sa atin ng Panginoon ang lahat ng mali para mayroon tayong pagkakataon na magbago bago pa man matapos ang buhay natin dito sa mundo at bago pa man dumating siya para kunin niya ang tunay na mananampalataya sa Diyos. Kaya mga kapatid, gusto po ni Lord na lumago po tayong lahat. Kaya tayo po ay magbasa, tayo po ay makinig sa salita ng Panginoon at gawin po natin ang kanyang kalooban. Tayo po ay manalangin at magpasalamat sa Diyos. Tayo po ay makipag-fellowship sa ating Panginoon at sa ating kapwa. At tayo po ay tumulong sa ating kapwa. Maging instrumento po tayo ng Panginoon para po maipalaganap ang kanyang mga salita at kanyang kabutihan para mas marami pa po ang maging matatag sa kanilang pananampalataya at mas marami pa po ang gumaling sa kanilang mga sakit sa pamamagitan mo, kapatid, na gagamitin ni Lord. Amen? So, sino ang gustong lumago sa Panginoon? Pakitaas ang kamay. Sige, taas natin ang ating mga kamay. Praise the Lord. At tayo po ay manalangin. Sige po, panatilihin po natin na nakataas ang ating mga kamay. Hallelujah! Salamat po, O Diyos, sa mga salita mo na aming napakinggan, na tunay na naging gabay at ilaw po ng bawat isa sa amin. Lord, napaalalahanan na naman po kami muli kung paano po kami mamumuhay at paano po kami lalago sa aming pananampalataya. Dahil yan po ang gusto mo, Panginoon, na kami po ay lumago sa aming pananampalataya para maging kasangkapan, maging instrumento mo para maipalaganap din sa iba ang mga bagay po na nakakamtan
namin mula sa iyo, Panginoon. Lord, palakasin mo ang bawat isa sa amin, O God, especially yung mga kapatiran naming mga PDLs. Tugunin mo ang kanilang mga pangangailangan, O God. At Lord, nakataas ang aming mga kamay, naghihintay ng pagpupuspos ng banal mong Espiritu para maging matagumpay po ang aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong matinding pagmamahal sa amin, sa iyong awa at habag, na kami pong muli ay pinalakas mo at kinomfort mo, iniyakap mo sa umagang ito. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless, mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon.